Romans chapter 1. Verse 21 until verse number 28. Romans chapter 1. Okay, ako magbasa, verse 21, kamo magsabat sa verse 22. Then sabay kita sa 28. Because that, when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds and four-footed beasts and creeping things. Who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. (27) And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was met. And even altogether, God gave them over to a reprobate mind, to those things which are not convenient. Let's pray. Lord, salamat sa passage of Scripture nga amo nabasa subong nga gabi, hatag sa amon sang idea about sa mga tao nga mga reprobate, mga tao nga wala kakilala sa Dios, mga tao nga wala kahadlok sa Dios. Karon nga gabi, buligi kami Lord nga ma-differentiate namon ang mga butang nga angay kag hindi nagakaangay sa amon. Kag salamat o Dios sa balaan nga espiritu nga amo ang nagahatag sang Lord discernment agud to amay nga hindi namon mahimo ang mga butang nga dulumtanan si mo atubangan, mga butang nga malaot. Tudloy kami Lord nga Lord, ang imo nga luyag, imo nga plano, imo nga kabubuton ang pirmi namon Ginoo masunod. Sini kagabion, gi-acknowledge namo Lord amon mga failures sa imo atubangan. Ikaw Ginoo ang magabulig sa amon nga Ginoong Dios, anuman kaluyahon namon mga failures, mangin lesson learn namon Ginoo. Sini nga gabi among gipangayo bisan pa man ang Holy Spirit nga mo ang magapaintindi kag maga-enlighten sa among tagsa-tagsa ka mga hunahuna kag mga kasing-kasing. Be with us tonight. I-pray namon mga utod nga wala subong, because Lord sa mga sitwasyon sa dalanon, the Lord Coros family, la Nanay Los, Sister Mary Ann, ang Parutsilin family, Ginoo nga hindi katabok bangod madanlog ang dalan, nagabaha. And even Ma'am Joy, ang iban pa Ginoo. Handom kung tani namon Ginoo nga mag-isa kami sa prayer meeting, but may mga butang nga hindi namon beyond our control, especially Lord ining tiyempo karon nga nagaulan-ulan. But I hope and pray nga bisan sa prayer Ginoo makaupod sila sa amon later on, anuman amon mga usual gina-pray diri, kabay Lord matandaan nila kag they can join us together even sa ila pa rin malay Ginoo. Kamuga pa kamayo sa amon pagpadayon. Salamat sa katawhan mo nga ari subong. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay,
Kung ko ang tanan. Wrong worship. Wrong worship. Now, sa aton ginbasa, makita ta ang karakteristik sa mga tao nga wala gid nakakilala sa Dios. In fact, isiling sa Bible, sa verse 28, and even as they did not like to retain God in their knowledge, hindi nila luyag, biskan silang huna-huna, nga ang kaalam sa Dios magapabilin sa ila. But silingon daw gusto nila tanggalon ang knowledge nga ginhatag, no? Inang inherent knowledge nga gihatag sa Ginoo sa ila. Gusto nila i-erase sa ila nga isip. And because of that, siling sa Bible, God gave them up over to a reprobate mind. Amo ning masubo, no? Reprobate mind. Una-huna nga corrupt, no? Una-huna nga bulag, no? Blind. No? Mind mga utod nga sa diin naga-oppose ang truth. Okay? And that is why twice gi-mention sa Bible ang word God gave them up. Look at 24. Wherefore God also gave them up. But silingon, gintugutan na lang sa Ginoo. Gin-allow na lang sa Ginoo by free will, nga himuon nila ina, kay in the first place, hindi nila luyag ang Diyos. Okay? Kontra nila ang Diyos. Kag ang Ginoo, way man ka pamilit, so gintugutan niya. Nga ang ila luyag, ila nga gusto, ila nga unod-nun nga balatyagon, amo ang ila sundon. Verse 26, for this cause God gave them up. So twice aton makita ang word God gave them up. So sometimes ang tao, pag magpilit ang tao, may mga bagay nga ginalaw sa Ginoo. Amen? Itugot niya kay gusto mo. Na kung tani, hindi gusto sa Dios. Pero bangod kay gusto mo gid, gialaw sa Ginoo. Kabantay mo brad sa prodigal son, do you think gusto to sa tatay nga maghalin iya bata? Do you think nga halog to sa kasing-kasing sa tatay nga mubiya iyang bata sa iya panimalay? I don't think so. Bilang tatay, hindi siya gusto kay kabalo siya mismo nga irresponsible pa iyang anak. Kabalo siya nga ang iya bata hindi pa kaya i-handle ang mga bugat nga sitwasyon along the way. But because ang bata mapiliton, gusto gid niya, so ginalaw sa tatay. Kag kabalo kita sa resulta. They learn the younger son in a hard way. Natuto siya in a hard way. Naka-learn siya in a hard way. So amo po na ang Ginoo. May mga bagay sa aton kinabuhi nga gina-restrict sa Ginoo. Warningan kita sa Ginoo kay hindi luyag sa Ginoo nga mag-undergo kita sa mga butang nga mahimo naton nga sitback someday. Pero amo gani na ang tao may ara gid sa nature bad nga may pagkaritubado. Even in the Garden of Eden, ara na. Do you think gi-allow sa gusto gid sa Ginoo makasala ang tao? Hindi. Pero gitagaan sang Dios kay di man ta robot, way man ta gihimo nga robot nga kontrol-kontrolon sa Ginoo. Gi-allow niya ang free will nga ang tao mo pili whether good or evil. Either God or the devil. Okay? So amo gyapon ni nga sitwasyon dire. So ang Ginoo nagsiling siya, God gave them up. Gin-allow niya, gintuguton niya. Biskan hindi tani loyag sa Dios, but because siling gani nga ang ilang mga mind reprobate. Reprobate mind. Now, anong resulta? Mga utod. Anong resulta nga aton makita dira? Alright, number 1, ini ginatawag nga wrong living.
So kung wrong gani ang imo nga gina-worship, hindi pwede nga tama o mali ang imo gina-worship, maging tama imo nga pagpangabuhi o tama ang imong kinabuhi. Bangod kay wrong imo gin-worship, wrong man ang imo nga pagkinabuhi. Tama? Nakuha niyo, Brad? Okay? Automatic kay wrong ang imo ginsimba, ang imo pagkinabuhi, pagginawi, pagpamatasan, ano expect mo? Wrong living. Amo na, Brad, importante kayo ang object sa atong gina-worship. Amen? Kinsa imo ginasimba? Ano kakilala mo imo ginasimba? Ha? Tinuod ba na nga Dios imo ginasimba? Ang imo ginaalagaran? Ang Dios ba nga balaan? Ang Dios ba nga creator? Amen. Naulantawa ang 21 siling sa Bible. Because that when they knew God, sa dirang nabalaan nila ang Diyos, ano gimo nila? They glorified Him not. When nila ginhimaya bilang Diyos. When nila ginsimba. They glorified Him not as God. Neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was what? Darkened. No, anong first thing aton makita ng ilang karakteristik? Ang ila pag ugali, mga utod sa mga tao nga hindi nakakilala sa Diyos. Silang sa Bible, number 1, unthankful. Amen? Verse 21, because that when they knew God, imbes na kilala na tani, they glorified Him not. Why nila ginsimba? Why nila ginhimaya? Bilang Diyos. They glorified Him not as God, neither were thankful. Kita nyo na? Neither were thankful. So, automatically, ang tao nga mali ang ginasimba, ang iya pag ginawi, pag kinabuhi, mali. So, ang iya ugali, amo ni, and thankful. Di kabalo magpasalamat. O kung hindi mapasalamaton, ang masubo ibin Kristohanon kung kaysa may ugali tang mahirap sa ato ang pagiging grateful. No? Dapat tani sa tanan nga butang. Whether gamay man na, dako man na, whether may value na o kung wala, o kung sa anuman nga sitwasyon, dapat always kita thankful. Isa na nga dapat natin i-develop. Like Apostle Paul, napriso siya, pero thankful siya. Gin-persecute siya, pero thankful siya. Gin-abandon siya, and yet thankful siya. Damo mga butang unpleasant sa iyang kinabuhi, nga masiling naton nga grabe yun, dinatabo. And yet, aton makita, rejoice in the Lord. Be thankful unto the Lord. Makita mo ang ugali ni Paul. So, ang tao gali ang thankful, wala na control, wala ga dipindi kung ano ga kalatabo sa iya. Kaya ang iyang hope na sa Ginoo. Amen. Naaka nadula ni nga butang. Si Job, nagpasalamat siya. Yes, gi-allow sa Ginoo, gi-bless siya materially, pero silang nadula to, ano siya? Siling niya? The Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. And he worship the Lord. Kay kabalo siya, nga siya, steward lang. Kag pag-abot siya sa kalibutan, way siya napundar. So, itong gikuha sa Ginoo, ang butang gipiyal sa iya, way siya natingala, way siya nagdumot, way siya naglain buot. Kay kabalo siya, nga tanan nga butang, pwede anytime kuhaan sa Ginoo, kay steward lang siya. Amen? So, kung kita, kung amo po natin ugali, na na-realize na ito nga steward ta, biskan madula na, kalitgo kita, makamove on kita. Kaya in the first place, way man ta ato diri. Ang problema kung sa butang na ang atong kasing-kasing atong attachment. Amen? Kaya kung madula na nga butang, maapektuhan ka. Ang imong pag-alagad, maapektuhan. Imong relasyon sa Ginoo, maapektuhan. Imong relasyon sa simbahan, maapektuhan. Kaya dito mo nagibutang imong kasing-kasing.
Not knowing, mga utod kita steward lang. That's why dapat always butangan ta allowance sa atong kasing-kasing. Nga naa sa imo karon, pwede one day, pwede anytime soon, pwedeng mawala. Kag Lord, buligi ko, i-guard akong heart, gabisan mawala ni, the same gihapon akong pag-appreciate sa imo. Amen? Amo na dapat aton ma-realize. Kaya kung atong attachment na sa butang, someday mahimutang unthankful. Ag di nato ma-enjoy ang kinabuhi. Kaya sige naman tag gusto, tani, ara ko. Tani na ako ani. Amen. And thankful. Ano pa? Verse 21. Yapon, because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations. Sunod, vain thoughts. Paghambal, pag sinabi na vain thoughts, kurap ang isip, kurap ang huna-huna. Okay? Wala sang discernment. Nakurap. Pare mo na, virus, imong system nakurap. Guba. Hindi mo mapuslan. Amen? Hindi magamit. Hindi siya maka-function properly. Amo na siya. That's why kay kurap man, kurap po diyang lifestyle. Kay kurap man iyang mind, ang iyang kinabuhi, kurap po. Oh? In their imaginations, take note, ang ila palang huna-huna. Oh? Ang ila palang mind, mga utod. No? Wala na. Vain, habal sa Bible. Ano pa? Foolish heart. Nakita niyo ring duha? Way pa action sini, way pa action. Nasa ano pa lang ni? Mind and heart. Nakita mo? Mind pa lang, wala na. Ang thoughts niya, why na? Guba na, baldado na. So kay ang thoughts, guba, kurap, hasta ang heart affected. No? Puro kabuangan ang unod sa kasing-kasing. Kag tungod kay kabuangan, sining sa Bible, foolish, ang babae, hindi na normal. Nakita nyo, 26? Nagbiya sa ilang pagkababae, kag amo man si lalaki. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Di nagumpisa tungod sa kurap nga huna-huna. That's why hindi ka mo magsilinga ka ng pagkabakla na genetic by nature. No, nag-umpisa na sa kurap nga huna-huna kag kasing-kasing. Dito ang root cause sa heart kag mind. Wrong thinking, wrong mindset. Babae, magkita niya yung gusto ko. Hindi ko gusto sinia. Nagkamali si Lord sa akon. Kita mo na. Gunapilit nila nga amo na sila. In short, mga utod, ginblame nila ang Ginoo, nga daw mali ang Ginoo. In short, amo na misis nila. Hindi ko man gusto. Kaya ang gusto ko, amo ni. Amo man si babae, nagbiya sa pagkababae sa natural, siling dito. So di nagumpisa, blood sa vain thoughts and foolish heart. Kaya matingala ka, nagadamo ni sila. Oh, by the way, mga utod, subong, Pride Month nila. Ang June, don't you know, Pride Month, rainbow flag nila. Oh, proud sila, brad. Hello, ara pa ta? Foolish living.
Mga utod. Ha? Ano siling sa Bible? Oh? Ano pa? Makita naton. And then, ano ang kategory sa ila? Verse 22, professing themselves to be wise, but in reality, they were what? They became false. Mga fools, mga foolish. Ha? Naga-profess lang, nagapakuno-kuno. Kanang professing, amo ng plastic. Fake ba? Fake. Kuno. Oh. Daw maalam kuno. Daw bright kuno. Daw nakakilala kuno sa Dios, but professing. Oh. So ga-profess lang, gapakuno-kuno lang. So in reality, wala gid sila siyang relasyon sa Ginoo. Kag wala gid nakakilala sang tudto diya sa Ginoo. No wonder gambal ni Paul nagapakuno-kuno, professing to be wise, but they became false. Pero mga false sila. Kaya magbantay kita mga abiyan. No? Ila nga paginawi. Ano gihimo nila? Kaya nagaprofess man lang, mga utod. Look at verse 23. And change the glory of the uncorruptible God. Ginkambyuhan nila ang glory sang Ginoo, sang madunot into an image made like to corruptible men, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things. Ang Dios nga gamhanan, ang Dios nga makaako, ang Dios nga manugtuga mga utod, ang Dios nga eternal, ginkambyuhan nila sang madunuton nga Dios. In short, may ara sila representation sang another Dios. Ano ang representation sang ila Dios? Gihimo nila sang mga pispis, kaangay sang mga pispis, mga sapat nga apat ang paa, kag dagakamang. Dagdagan ta. Ano pang karakteristik nila? Look at verse 28 until 29, mga utod. Sino ni sila? And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to reprobate mind. Mga reprobate la isip, nahuna. To those things which are not convenient, mga butang nga hindi dapat, nagakadapat, kag nagakaangay. 29, being filled with all unrighteousness, na puno sang mga hindi maayo nga mga butang. Kasubong sang ano? Fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, puno sa kahisa, murder, pagpatay, debate, deceit, pagpanginto, malignity, whisperers, backbiters, libakira, malibakon, haters of God, gadumot sa Dios. Imagine mo, ang Dios pag ginadumtan. Haters of God, despiteful, yaguta niya. Nagapang yaguta, proud, boasters, inventors of evil things, nagapato-pato, nagahimo-himo sang istorya, inventor of evil things. Sunod, disobedient to parents. 31, without understanding. Covenant breakers, why pag-intindi, why pagtagad, why sing respeto sa mga promisa. Ginaguba ang mga promisa. Without natural affection, wala sing balatyagon, implicable, matig-a, kag hindi, wala sing kaluoy. Unmerciful. Amo ni? Yung mga klase katao utod ang nagakinabuhi sang sala. Sala nga pagpangabuhi. Ha? Nakita naton? Wrong living. Mali nga pagkinabuhi. They dishonor their bodies.
Wala nila na-appreciate ang ginhatag sa Dios sa ila. Mga kabiyanan. Verse 24, wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts to dishonor their own bodies between themselves. Di ba dapat nato i-honor ba ang Dios sa atong lawas? Siling sa Bible ba, ang atong lawas became the temple of the Holy Ghost. Therefore glorified God in your bodies and in your spirit, which are God's. Maliwanag sa Korinto. Kaya mga babae, magdamit ka mo sa insakto. Kay gusto sa Dios, i-honor niyo siya. Even sa inyong pagdamit. Amen? Amo na kabiskan diin kita. Magsuksok sang bayo. Nga nagakaigo kag nagakadapat. Kita man mga lalaki ba, kung pwede lang i-avoid na nato ba, magsuksok sang short. Kaya ang modesty brad, hindi lang pang babae. Ang modesty brad, tanan na lalaki, babae. Kaya kung pwede lang, di na ta magsuksok sang luab. Ang mga lalaki, di na ta mag-sleeveless. Kaya ang Ginoo ga-expect sa ato po nga dapat modest kita. Like I said, kung ang lalaki galantaw sa babae, ga short, matandog ang iyang may mga babae man kung makita ga short lalaki kaga uba-uba kada. Di simula na gyapon, makasala gyapon. That's why ang tawag sina modesty brad, both na hindi lang na pang babae. Sa nakasala siya dan kagiba, sino gitabunan? Sino gimuan bayo? Si iba lang ba? Hello? Amen? Si iba lang ba? No, pareho sila duha ginanuhan sa Ginoo, giprovidean sang ano to brad? Ano nga klase nga bayo? Panit sang mananap. Oh, animals, skin brad. Ang Dios ang nag-provide. Kay gusto sa Dios nga dili mahimo mga abyan nga ma-dishonor ang aton nga body. Amen. So dapat i-honor ta si Lord. Bahala hambalon ta, grabe na sila. Sobra-sobra naman na ila. Bisan dagat, bisan maligo, gapaldagid. So what? Amen? We are not men pleaser. Dios aton gina-please. Kung i-please nato si Lord, ilimit nato ang tao nga makasala. So that's why, mga abiyan. Ikadua, harap pa tayo, amen? Not only wrong living, but mga utod, anong ginatawag nga? Wrong loving. 26 and 27. For this cause God gave them up into a vile affections. For even their women, like I said, did change the natural use into that which is against nature. So, against nature na, gibiyaan mo imo pagkababae. And likewise also the men, leaving their natural use of the woman, burn in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly. Ang tawag nila mga abyan, unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was met. So makita mo, grabe, no? Ang tao, gid. Corrupt gid ang isip. Mga kabiyanan. So ano? Aton makita diri brad. 25. Who changed the truth of God into lie. So hindi nga mga tao, instead sa truth sila magsunod, gihimo nila ang truth nga lie, nga butig. Kag unworship and serve the creature more than the Creator.
Okay? Ara pa ta? Sino ilang i-worship? Siling sa Bible? Ang creator, creature. Instead, creator, ang gisimba na, ang gi-glorify, ang gikilala, creature. So, sino ning creature? Amo to sa verse 24. Birds, four-footed beast. Kag ano pa? Creeping thing. Nagakamang-kamang ang mga sapat. O initi gagakamang. Instead, creator, ang Ginoo, nga amo ang nagtuga, amo ang nag-create, baliktad. Ang ginhimo na, ang gintuga na. Kasubong sa mga pispis, mga four-footed, kag mga creeping things. Amo na ang ilang agi-worship. Dito sila nagpasalamat instead sa creator. Wrong worship. Ambal ni Apostle Paul. So mali nga gihigugma, mali nga paghigugma. Ang object mga utod. There's nothing wrong sa paghigugma. Importante ang ginatawag object. Sino ang imo ginahigugma? Sino ang imo ginapalangga? Diri ka o diri? Amen? Duha lang. Sa kalibutan, duha lang ginasimba. Either ang creator or ang creature. Ang nagtuga o ang gituga. Tagdamo Kristohanon, bisan Kristohanon na, diri mga utod na bilong nga kategori, diri sa creature. In what way, Pastor? Kung ang imong pag-eskwela, priority mo na kaysa Ginoo, nahimo ka, brad, idolatros. Kung ang imong negosyo, mas importante na kaysa Creator, diri ka na nag-worship. Kung ang imong trabaho, nahimo mo na, brad, yung priority, gihimo mo ng Diyos, instead sa Creator, wrong worship. Mali nga ginhigugma, wrong labing. Kagdamo Kristohanon, nga muna. Mas importante, mas gitagaan mga utod, ang bili, ang mga butang sa kalibutan, compare sa mga butang nga iya sa Ginoo dapat. Instead na atong i-priority ang Creator, ang creature na. Like I said, hindi mali magtrabaho. Magtrabaho ta, dapat lang. Kaya gihambalan ta sa Bible, dapat magtrabaho ta. Manghinabuhi ta. Magsuporta sa aton pamilya. Pero ang mali utod kung aton trabaho, ikambyo na nato para sa Ginoo, mahimo na ta nga wrong labing. Kag idolatros na ta. Way ta kabalo nga, Brad, dahan-dahan na gali ta. Ginakao na sa kalibutan, kag na-deceive na ta sa yawa. Way ta kabantay. Kristohanon, way ta kabantay. Amen? Domingo pa lang, Miyerkules pa lang na, umpisa. Sunod na madula, Domingo na. Hangto, di ka na makita. Irason na nato pirmi aton panginabuhi. Bakit magbantay ta? Maro si Satan. Si Satan, tuso si Satan mga utod. Sa Old Testament, anong hambal sa Bible? Anong command sa Israel, Brad? Deuteronomy? Thou shalt love the Lord. Ara manggapon na sa Matthew. Thou shalt love the Lord. Primarily, gihatag ni sa Israel. Thou shalt love the Lord with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. Kumanda sa Israel. Pero applicable gyapon na sa atong panahon karon. Nga dapat nato bad palanggaon, unahon ang Dios compare sa mga butang. Ngaris kalibutan. Basin mahulog ta diri. Instead sa creator ta diri na ta, brad. Way maguro ta gasimba sa mga pispis.
Way man guro ta gasimba na sa mga sapat-sapat, mga utod o sapat o nagakamang-kamang. Pero it could be mag-represent sa atong mga trabaho. It could be sa imong career, amo nang gisimba mo. It could be sa imong negosyo, pwede na gamiton sa Ginoo. Sa imong hanap buhay, nga magapos ka, mabiktima ka, nga Lord, Brad, di ko na magahinan ang oras ang Ginoo. So dapat magbantay ta. Damo na Kristohanon, kabalo si Satan karon ba hapit na iyang panahon. Gamay na lang iyang panahon. Don't you know, dili na si Satan. Di naman tayo mapunggan mag-worship. Di niya na mapunggan nga save ka na, child of God ka. But you know what ang magamit ni Satan karon nga panahon? Kabalo mo Kristohanon? Ha? Pabisihon ka. Ano ni Satan karon? Ano ang ginapromote ni Satan karon? Inang ginatawag kana. Amo nang himuon niya sa ato. Self-kingdom. Self-kingdom. Nahon mo ko galingon mo. Nahon mo ko galingon mo. Amo na si Satan, tagaan ta niya. Sometimes di ta kabantay bad. Si Satan, ang pinaka-strategy ni Satan, amo na, keep you busy. Amo na tatlo ka butang. Keep you busy. Di kanya punggan makasimba, pero may himuon siya. He will keep you busy. Kapag siling ka na, busy ka na, magbantay ka na. Kaya si Satan, amat-amat na ba, naka-infiltrate. They worship and serve the creature more than the Creator. Imbis ang manugtuga, ang Diyos ila simbahon, hindi na mga utod. Ang gituga na sa Diyos, amo ang ila ginasimba. Okay? So magbantay kita mga utod. Kristohanon, magbantay ta. Kay si Satan, damo siya pamaagi. Para kita ma-divert. Para kita, ang atong gugma, maiba. Ang atong love, ma-divert mga utod. Dito kita, ang atong attachment sa mga perishable nga mga butang. Mga butang nga dili, nga matter. Mga butang nga walay significance. Kag gusto na sa yawa mga utod. Na pag-abot mo, pag-atubang mo sa Ginoo, hindi productive imong kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga didto sa judgment seat wala kay reward. Gusto sa yawa pag-abot sa judgment seat, mga abyan, regrets ang atong mabaton. Instead nga reward, mga kaabyanan, it's because na-trap kita ni Satan. They worship the creature more than the Creator. Ang pamangkot sa aton karong nga gabi, asa imong gugma? Kinsa imong gihigugma? Amen? Now take note, anything nga gihigugma nato more than God, anything nga gitagaan nato sobrang nga oras, anything brad nga gigastuhan nato sa kwarta, that could be your God. Asa mo gibuhos imong oras? Asa mo gibuhos ang imong kwarta? Asa mo gibuhos imong panahon? Amo to ang imong Dios. Amo to ang imong priority. Okay? Wrong loving. Third and last. 32. So sino rin ang mga tao? Mga backbiters, mga haters of God, despiteful, boasters, inventors of evil things. Subong uso na kaayo mga abyan, yung mga fake. May nabasa ko itong nagligan. Nakauwi na si Duterte sa Davao City. Salamat, welcome home, Tatay Digong. Kung binuang man Kita mo lang ba, wala pa gani siya na-release dito sa ICC, nakauli na sa Davao. Wala pa gani nag-start ang hearing sa September, pa gani ang hearing, nakauli na. So grabe na gid ang kalibutan karon.
Gadamo na gyud ang mga mali nga mga balita. 32. Who knowing the judgment, naga-refer sa aton ginbasa, beginning sa 21 mga abiyan. Siling ni Paul, who knowing the judgment of God, that they which commit such things. Ano nang such things? Katong gipanbasa na to. Halin diri sa 21, palakat sa 31. Amo na sila. Anong nagakaangay sa ila, Brad? In verse, who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Nagakaigo sila, mga utod. So, wrong landing, wrong living, wrong loving, mali. Kag of course, kay mali man ang pagkinabuhi, mali ang ginpalangga, ginhigugma. Of course, mali man ang kadtuan. Death, kamatayon. Kamatayon sa mga ungodly. Kag siling sa Bible, mga utod, hindi lang tong nagahimo, take note, hindi lang sila nga nagahimo sini. Subong man tong nagakalipay, take note the word, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Take note, but have pleasure in them that do them. But silingon, katong nagapatronize, katong naga-applause, katong naga-approve sa ila ginahimo, appeal man sila i-judge someday sa Ginoo. Biskan wa ka directly naghimo sina, pero nag-approve ka siya ginhimo, nag-okay ka siya ginhimo, Brad, nag-back up ka sa ginhimo, subject ka ba dito sa judgment? Siling ni Apostle Paul. That's why, kung ano ang hambal sa Bible nga no, dapat no gina sa aton. Butang nga dulumtanan at tubangan sa Dios, dapat dulumtanan sa aton. Butang nga hindi makapahimaya sa Dios, dapat amuman sa aton. Dapat the same tas ang mindset sa Ginoo. The same tas ang kategory sa Ginoo. The same tas ang standard sa Ginoo. Hello? Hindi na to pwede i-change ang standard sa Ginoo. Paghambal ang Dios, no ni, dapat no man sa aton. Pag hindi approve sa Ginoo, dapat hindi man approve sa aton. Amen, Christian? Ang atong basis ba, atong standard ang Ginoo. Psalm chapter 1. Psalm chapter 1, 5, 4 and 5. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth, verse 6, the way of the righteous, but the way of the ungodly shall what? Perish. So, duha, mga abiyan, death and destruction. Death and destruction. Take note, diri sa kalibutan, dalawa lang ka kategory. Sa tubangan sa Diyos, dalawa lang. Amen? Wala lalaki, wala babae. Walay, Brad? Nubo, taas, itong puti. Manggaranon. O hindi manggaranon. Wala na tubangan sa Diyos. Ang gilantaw sa Diyos, sa aton, duha lang, just or unjust. Godly or ungodly. Amo lang. Righteous or unrighteous. Amo lang na.
That's why tonight mga abiyan dapat, I hope, sakto ang aton ginahigugma. Amen? Tama aton ginahigugma. Tama ang aton gina-worship. Oh. Tama aton gina-worship. The Creator. That's why aton i-pray nga dapat, ga-pray kita permis ang Kristohanon. Amo ni aton dapat prayer. Oh. Discernment. Amo na dapat i-pray ta? That's why sabi ng Proverbs, trust in the Lord. Kay siya man maghatag sa ato discernment. And lean not unto thine own understanding. Kay bala ni Lord atong mind, fragile ni. No? Dali tap madala. Kaya we need to pray for spiritual discernment. Tagaan ta sa wisdom sa Ginoo. Paano nato ma-discern ang mga bagay? Amen. Agod ta di ta maisahan sa yawa, mga kabiyanan. Okay? Pwede man ta, why na ta diri mga abiyan, pero pwede ta maka-wrong loving. Maka-wrong loving. Why na ta diri, pero pwede ta diri mga abiyan, mabiktima ni Satan. Mali ang atong ginapalangga. Mali ang aton nga gina-priority. Amen? So I hope tonight, remind kita, mga kabiyanan. Amen? Okay? Tindog ta please. I hope may na-learn kita karon nga gabi. Tindog ta. Lord, salamat sini nga gabi sa imong pulong. Naga-pahanumdum, naga-remind, naga-caution, naga-warning sa amon. Nga Ginoong Dios, halong kami sa amon nga kasing-kasing,